Isa na namang nakapangingilabot na kwento mula sa mga pahina ng Aklat ng Lagim ni Kabano na pinamagatang Nanananggal si Titse, unang bahagi. Mga kwento ng lagim ni Kabano. Magandang gabi sa inyong lahat. Ang kwento natin ngayon ay mula sa isang subscriber natin na nag-email ng kanyang kwento sa aklatnanglagim@gmail.com. Sa mga nais na ilahad ang kanilang kakaibang kwentong aswang, multo o mga kwentong kababalaghan, mga anting-anting o mga elemento, maaari niyong ipadala sa email address na ito. At kung mapipili ko ang inyong kwento, ay akin itong ilalahad sa channel kong ito o sa isa ko pang channel na Kabanong Animation Horror Stories. Ang nagpadala ng kwento natin ngayon ay si Bobot Sale. Ngunit ang pangunahing karakter sa kwento niya ay itatago natin sa pangalang Kenneth. Siya ay tubong taga Dueñas, Iloilo. Nagsimula ang kwento niya noong siya ay estudyante pa lamang sa high school. Taong 1987, fourth year na siya noon. At tuwang-tuwa si Kenneth dahil sa wakas ay magiging advisor na niya ang kinagigiliwan ng lahat na si Teacher Yumi. Bata pa lang si Teacher Yumi, mga nasa 25 years old pa lang siya noon. Bagong pasok pa lang siya na teacher sa eskwelahan ni na Kenneth. Math ang subject na kanyang tinuturo, kung saan doon naman nahihirapan si Kenneth. Mahina siya pagdating sa math. Dahil sa maganda at pitit si Teacher Yumi, maraming kalalakihan ang nagkakagusto rin sa kanya paglalahad ni Kenneth. Para daw kasing estudyante rin ang itsura ni Teacher Yumi. Kaya naman ang classmate ni Kenneth na si Neil ay hindi nagpahuling dumiskarte sa teacher nila. Kilalang chick boy at leader ng fraternity si Neil. Kaya malakas ang loob dumiskarte sa mga babae. Kahit teacher, dinidiskartehan niya. Pagkatapos ng klase, agad na lumapit si Neil kay Teacher Yumi. Teacher Yumi, ako na pong magdadala ng mga gamit nyo. Total, break time na naman. Ihatid ko na po kayo sa faculty. Naku, wag na, Neil. Nakakahiya naman sa'yo. At syempre nakakahiya sa mga co-teachers ko. Baka sabihin ay ginagawa kong tagabuhat ang estudyante ko. Ma'am, huwag na kayong mag-alala. Kasi ginagawa ko po to sa halos lahat ng teachers. Ganun ba? O edi sige. Pero teka, nandyan pa ba si Kenneth? Kasi may sasabihin ako sa kanya. Ah, ayun pa siya. Kenneth! After mo mag-recess, punta ka sa faculty, ha? It's about our quiz yesterday, okay? Ma'am? Sige po. At lumabas na si Teacher Yumi at Neil ng silid-aralan. Naiwang nag-iisip si Kenneth. Naku, yari ako nito kay ma'am. Sigurado bagsak ako dun sa quiz namin. Paano ba ito? Ay, di bale. At least, makakausap ko ng solo si ma'am. Kala mo, Neil, ha? Makakaisa ka sa akin. Pwes, para-paraan lang yan. Pagkatapos mag-recess ni Kenneth, agad itong pumunta sa faculty para kausapin si Teacher Yumi. Oh, Teacher Yumi. May isa na namang umaakyat ng ligaw sa'yo. Oh. Nandito naman si Kenneth. Kenneth, hintayin mo ako dyan sa labas. This is about your quiz. Kayo talaga, Teacher Bert? Baka mamaya kung ano sabihin ng bata. Kakausapin ko lang siya tungkol sa exam niya. Kasi bagsak ang grade na nakuha niya. Eh, ganun ba? Naku, nagbibiro lang naman ako eh. Hoy, Kenneth, biro lang yon ha? Kilala mo naman si Sir Bert nyo. Sadyang mapagbiro. Opo, Sir Bert. Alam ko naman po yun eh. Sanay na po ako sa inyo. At kinausap na ni Teacher Yumi si Kenneth tungkol sa kinalabasan ng quiz niya noong isang araw. At nagpaliwanag naman si Kenneth tungkol dito. Pasensya na kayo, ma'am. Mahina po talaga kasi ako sa math eh.
Nahihiya nga po ako sa inyo. Kasi kung kailan kayo ang teacher sa subject na yan, diyan naman ako mahina. Jahe po talaga sa inyo, ma'am. Naku, bakit ka naman mahihiya sa akin? Ang tanong, gusto mo bang matuto at pumasa sa klase ko? Napansin ko naman na mabait kang estudyante. At balita ko naman sa ibang teacher. Maganda rin daw ang mga grades mo sa subject nila. Kaya nagtataka lang ako kung bakit sa subject ko ay mababang nakukuha mo. Tapos madalas late ka pa sa klase ko. May problema ka ba sa inyo? Pasensya na, ma'am, ha. Sa umaga kasi, tinutulungan ko si Tatay Greg ko na magpakain ng alaga naming mga manok at baboy. Habang si Tatay naman ay nagdi-deliver sa palengke ng mga pambenta namin. Hinihintay ko pa siyang umuwi bago ako pumasok. Kaya, hayun, nahuhuli ako sa first class subject ko sa inyo. Ah, ganun ba? O sige, reasonable naman pala. Bawi ka na lang sa mga assignments and exams mo. Bibigyan rin kita ng mga ilang pointer sa subject natin. Para kahit papaano, ay ma-review mo na ahead of time. Sabay ngiti ni Teacher Yumi kay Kenneth. Nahalatang may lihim rin na pagtingin ito sa binata. Kaya naman tinutulungan niya ito. Masayang lumabas ng faculty room si Kenneth. Pero nagulat siya nang harangin siya ni Neil kasama ng mga tropa niya. Uy Kenneth, anong dahilan at ngingiti-ngiti kang mag-isa dyan? Bakit ka pinatawag ni Teacher Yumi? Pinatawag ako dahil nga dun sa ibinagsak kong exam. Yun lang. Nako! Siguraduhin mo lang na hindi ka pumuporma kay Teacher Yumi. Dahil kung hindi, manghihiram ka talaga ng mukha sa alaga niyong baboy. Sabay alis ng magbabarkada. Pumasok na sa susunod at panghuling subject si Kenneth. Pagkatapos noon ay dali-dali siyang umuwi dahil magpapakain pa siya ng mga alaga nilang manok at baboy. Kinabukasan, nagising siya sa sigaw ng kanyang ama. Kenneth! Kenneth! Kumarito ka ng bata ka! Madali ka! At humahangos na lumabas si Kenneth papunta sa kulungan ng mga alaga nila. At gulat na gulat siya dahil halos 10 sa pambenta nilang manok ay parang kinatay at halos wala nang natira kundi puro pugot na ulo. Di ba kabilin-bilin ako sa'yo, Kenneth, na siguraduhin mong isasara mo ang kulungan ng mga manok pagkatapos mo silang pakainin para hindi mapasok ng mga daga o pusa. Hayan, tingnan mo. Halos maubos yung mga pambenta nating mga manok. Pero tay, sinirado ko pong mabuti yan. Kaya hindi pwedeng makapasok. Ay nako, tumigil ka na nga dyan. Mga ngatwiran ka pa. Kung talagang sinara mo ng maigi ang kulungan, di mangyayari yan. O sige na, linisin mo na yung kulungan at ilibing mo na yung mga natitirang parte ng mga manok. At huwag na huwag kang papasok na marumi ang kulungan, ha? Kung di, malilintikan kang talaga sa akin. Ay nako, pera na. Naging bato pa. Galit na umalis si Tatay Greg at naiwang nag-iisip si Kenneth. Paano kayang nangyari yon samantalang alam niyang sinara niyang mabuti ang kulungan kagabi? At nag-alala rin siya dahil pihadong late na naman siya sa pagpasok niya sa klase ni Teacher Yumi. Nang matapos ang klase ni Teacher Yumi, Oh, Kenneth, sobrang late ka na naman kanina ha? Hindi na kita sinita kanina dahil mapapahiya ka sa mga classmate mo. May nangyari ba? Ma'am, pasensya na po ha. Kagabi kasi may nakapasok sa kulungan ng mga pambentang manok ni tatay sa palengke. Halos 10 ang patay. Kaya ayun, galit na galit si tatay at pinalinis pa ni tatay yung kulungan sa akin. Inaasahan kasi ni tatay yung pera sa pagbebentahan sana nun. Wala na rin siyang puhunan para bumili uli ng sisiw at feeds para sa mga manok. Tapos, magbabayad pa sa tuition. Naku, ang laki pala ng problema nyo. Ganito. Meron akong konting naipong pera. Pwede ko itong pahiramin muna sa inyo para makabili ulit kayo ng mga sisiw at feeds. At kung may matira pa, magamit nyo yung pera para sa pambayad ng tuition mo. Naku ma'am, wag na po. Nakakahiya naman. Siguro,
Hihintayin na lang namin ni Itay na lumaki ng konti yung mga alaga namin baboy para yun naman yung ibenta niya. Hindi na, sige na. Samahan mo ako mamaya sa bayan na bumili ng mga sisiw at mga kakailanganin. Dahil kung hihintayin nyo pang lumaki yung mga baboy bago nyo mabenta, siguradong hindi ka makakapag-exam niyan. Alam mo naman sa school natin, mahigpit na pagdating sa exam lalo na kung hindi ka pa nakakabayad. Kung nahihiya ka, ibalik nyo na lang yung pera pag nabenta nyo na yung mga baboy nyo. Isipin mo na lang na hiniram mo yung pera. At pagkatapos nga ng klase, nung uwian na, ay sinamahan ni Kenneth si Teacher Yumi sa bayan para mamili. Pero habang papalabas sila ng school, ay nadaanan nila ang grupo nila Kenneth na nakatambay malapit sa gate. At masama ang pagkakatitig nito kay Kenneth. Ma'am Yumi, yari ako nito kay Neil. Sinabihan niya kasi ako noon na huwag akong maglalalapit sa inyo. Ganun ba? Huwag kang mag-alala. Akong bahala sa kanya. Hoy, bakit ang sama ng tingin mo kay Kenneth, ha? Umayos kayo, ha? Walang ginagawang masama sa inyo ang tao. At huwag niyong pag-isipan ng masamang pagsama ko sa kanya dahil ako nakisuyo na samahan niya ako sa bayan. Dahil may bibilhin ako doon. Kaya umayos kayo. Magsiuwi na nga kayo. At dali-daling nagpulasa ng grupo ni Neil. Pagdating sa bayan, agad na namili ng mga sisiw at mga kakailanganing gamit si Teacher Yumi at Kenneth. Pero nung bumili ng mahabang lubid si Teacher, nagtaka si Kenneth dahil hindi naman nila kakailanganin yon sa manok at alaga nilang baboy. At alam rin niya, wala rin namang alagang hayop sila Teacher Yumi para bumili siya ng lubid. Itong lubid ay para sa bahay. May itatali ako na duyan. Paliwanag ni Teacher Yumi dahil napansin niya ang nagtatakang mukha ng binata. Bit-bit ang mga pinamiling sisiw at mga feeds. Nag-tricycle sila pauwi. Una munang hinatid si Kenneth sa bahay nila. Mag-aalas 6 na yon ng gabi. At pagbaba niya ay inabot ni Teacher Yumi kay Kenneth ang isang sobre. Nandoon yung pera para naman sa tuition fee niya. Pinag-round trip na ni Teacher yung tricycle. Yun na rin ang ginamit niya para ihatid naman siya pauwi. At bago umalis ang tricycle, ay muli na namang nag-iwan ng isang matamis na ngiti si Teacher Yumi kay Kenneth. At ginantihan rin ito ng isang matamis na ngiti mula kay Kenneth. Nang pumasok na si Kenneth sa bahay, pagagalitan na sana siya ng tatay niya. Ngunit agad niyang ipinakita sa tatay niya ang mga sisiw at feeds na pinamili nila ni Teacher. At ikinuwento niya ang ginawang pagtulong nito sa kanila. Tuwang-tuwa si Tatay Greg sa ginawang pagtulong sa kanila ni Teacher Yumi. Ngunit habang nagkukwentuhan sila, napansin niyang nadala rin niya ang class records at lesson plan ni Teacher. Agad siyang nagpaalam kay Tatay Greg para ihatid muna ang mga iyon kay Teacher Yumi. Dahil sa mag-aalas 8 na ng gabi, ay bihira na ang mga bumabiyahing tricycle sa kanila. Kaya minabuti na lang na maglakad ni Kenneth dahil medyo malapit lang naman ang bahay nila Teacher sa kanila. Minabuting maglakad na lang ni Kenneth papunta doon. Pero hindi niya akalain na masukal pala ang daan papunta sa bahay ni Teacher Yumi. Matataas ang mga damo at mapuno ang daan papunta kina Teacher. Kumuha siya ng mahabang patpat para hawiin niya ang mga damo sa daraanan niya, para mabugaw rin niya kung sakaling may mga ahas sa damuhan. Sa likod kasi siya dumaan para sana shortcut. Pero yun pala ang madaraanan niya. Madilim pa ang daan na yun. Kaya takot na takot si Kenneth habang naglalakad. Nakakatakot naman ang daan na ito papunta kay Teacher. Sana pala, doon na lang ako sa main road dumaan. Hindi kaya siya natatakot tumira dito. Alam ko, mag-isa lang siyang nakatira sa bahay niya eh. Nung makarating na si Kenneth sa bahay ni Teacher Yumi, isang maliit na bahay lang ito na may beranda sa harap ng bahay. May maliit na lamesa at mga upuan dito. Agad siyang kumatok para ibigay niya yung lesson plan at class records. Ma'am Yumi! Si Kenneth po ito! Ma'am Yumi! Walang sumasagot sa loob ng bahay ni Teacher Yumi. Patay ang mga ilaw sa loob.
Kaya minabuti niya na lang na iwan ang lesson plan at class record sa maliit na lamesa na naroon sa beranda. Pero bigla na lang siyang may narinig na kumakaluskos sa loob ng bahay. Maya-maya ay may malakas na pagaspas siyang narinig mula sa likod ng bahay ni teacher. Dahan-dahan ay pumunta siya sa pinanggagalingan ng ingay. At laking gulat niya nang makita niya si Teacher Yumi na may malalaking mga pakpak ng paniki at unti-unting nabibitak ang balat sa kanyang balakang hanggang mahati ang katawan nito sa dalawa at naging isang nakakatakot na manananggal si Teacher Yumi. Sa pagkabigla ay napasigaw ng malakas si Kenneth at napalingon ang manananggal sa kanya. Nanlilisik at nagbabaga ang kanyang mga mata na tumitig kay Kenneth. Maawa kayo sa akin! Huwag kang lalapit sa akin! Huwag kang lalapit! Katapusan na kaya ni Kenneth? Patayin kaya siya ni Teacher Yumi dahil nalaman na niya ang tunay na pagkatao nito? Sundan ang susunod na kabanata ng Manananggal si Teacher. Sa mga hindi pa nagsusubscribe, ay kung maaaring mag-subscribe na kayo at pindutin ang bell button para ma-notify kayo sa pag-upload ko para sa ikalawang kabanata. At para masama kayo sa shoutout sa susunod na video, pindutin nyo na rin ang join button para maging kasangga ni Kabanong community member na kayo. Shoutout muna kina ang manlalakbay na manunulat, Eric Halyare, Imogen, Pauline Mozura, Beng, Shyla Hart of Antingera, Team TV Story Pinoy Animation, Pinoy Nightmare, Miss Mars Tagalog Horror Stories, Anu Ying, Main Black Rose, Black Maria Tagalog Horror Stories, Angel Mar Animated, Ominous Cookie Team Torture Lover, ang pahina ni Iralyam Horror Stories, Ednalyn Tupas Casipe, Mine Ramos, Reigns Archive PH, Milagrosa Luke, Sid Vicious, Barry Barrera of Ang Sundo Horror Stories, Marites Agrabiador, ang Manunulat Horror Stories, Antingera, Franzmine Aurelianes Ramos, Athenian Rights, Bong Caballero of Kaba Horror Podcast. At maraming salamat sa ating mga special guests na sina Luni Carson ng Ominous Cookie, Bong Caballero ng Kaba Horror Podcast at Bobot Matsale. Ang kwentong ito ay mula kay Bobot Sale na isinulat at ninarrate ni Noel Urbano, also known as Kabano. At maraming salamat rin sa walang sawang sumusuporta ng mga kasangga ni Kabanong community members na sina Nika Nociel Urbano, Shasha Sodario at Milagrosa Luke. Maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang sa muling pagsasalaysay dito pa rin sa Aklat ng Lagim ni Kabano.